Kanta ni Mami na eh, Lady Gaga. Yung poker face. Yeah, ginawa niya pong art. Ayun, pupwesto din siya. Fishing, kabayan. Dapat may mga food truck dito. Hindi ba maalam? Food truck meron. Saan nga? Ayun nga sa kabila. Doon sa banda ron meron Mamaya doon. meron. Mamaya mga 6 o'clock. Bakit ka asbok madilim ka? Against the light. So bakit tatlohan lang po talaga? Watch for your step, there's food everywhere. No, it's not aware. Guys! Guys, magandang hapon sa inyong lahat. Ito, kasi ngayon, pipishing kami. Kaya lang, itong lambat, may mga butas. So, kailangan tahiin. So, ganito lang ang paghahiuman ng lambat. Hanapin mo lang yung pinaka-point niya. Kung saan ka mas maganda magsisimula. Ganyan. Tapos, bubol mo lang siya. Ng isa, dalawa, tatlong bubol. Tapos, ganyan mo lang. Binakalak na siyang ganon. Tapos, susundutin mo siya dito sa kabila. Yan. Bago ikot mo lang siya pa ganon. Bago sundutin mo dito sa kabila. Dito mo sa kabilang side. Okay? Kailangan mo matutunan to pag meron kang ganitong lambat kasi hindi mo maiwasan na siya ay sasabit o sumasabit. So yan, nakalak na. Okay? Tapos hanapin mo ulit yung dulo sa kabila. Yan, dito. Nandito yung pinakadulo niya. So una yan, guguntingin mo muna. Yan, puputulin mo muna yung pinaka niya, yung pinagputulan o pinagduktungan. So may excess siya na tansi, yun o. Putulin mo lang. Yan. Tapos ito guys, oh. Ito yung panghayuma. Okay? Shoutout sa iyo, Berto. Ito na taga Batangas. Ito ginawa niya ako ng panghayuma. Made of PVC lang to. Yan. Pwede rin daw yung Colgate, yung tatangnan or yung what do you mean that? Puluhan ng Colgate. Pwede rin yun. So nasa nagawa lang po. So yan, importante meron kang panghayuma para at least mapapadali sa yung paglusot-lusot sa mga mata ng lambat. Yan, ngayon lang po. Ball mo lang siya, okay na. Tapos cut mo siya uli. Cut mo lang siya ng ito. That's it. So hanap ka uli ng butas sa mga lambat. Meron dito kaya lang madalang naman isang mata lang. So okay lang yan. So ayan guys. Okay? Ayan, okay na uli yung mo, yung net mo. So pwede mo na siya panghuli. Yung mga paisa-isa lang na butas, pwede mo na hindi ayumahan. Kasi lang naman siya eh. Hindi naman lulusot yung alimasag. Kasi dito sa Kuwait, ang alimasag ganitong kalalaki. Sa Pilipinas ka kaya lumulusot. So dito, hindi na siya nalusot. Ang lalaki niya, sobrang laki guys. So butas Ayan po, kita niyo? Ayan butas siya. So yan, natin yan na tatahiin or hahayumahan. Yan. So madali lang. Una, sabi nga sa inyo, lilinisin nyo muna yung area na pagkakabitan nyo ng or panghayumahan nyo. Yan. So okay na siya. Malinis na siya, no? And then kunin mo uli yung panghayuma mo. Tapos hanapin mo yung pinaka point or yung pinaka dulo saan siya nagsimula. So dito siya magtatapos. Dito siya nagsimula.
So ganun lang, isa, dalawa, tatlong ikot. Tapos hilahin. Lock na siya. Tapos hanapin mo yung pinakaduktong niya sa kabila. Yan. Tapos ikot mo lang uli siyang ganito. Ibuhol mo siyang pa ganito. Yan. O, sa mga mangingisda dyan, mga tropa ko dyan sa Kawit, mga tropang solis, shoutout sa inyo mga guys. Sa mga tropang yan, tropang ni Aswang, guys, shoutout sa inyo. Mga kamag-anak ng aking mga kaibigan, si Elmer Ilosada. May eto, nangahayuma dito sa Kuwait. Dumayo pa sa Kuwait para manghayuma. Yan, okay na siya guys. Tapos putulin mo ulit. Tapos harap ulit tayo ng mga butas na malaki. So yan, pag bibisita mo ng lambat mo, ganyan lang. Meron pa siyang meron pa siyang pain. Ano yan, dry na yung fish. Tapos yan, bisitahin mo siya kung may butas pa. Ito, meron pa siyang isang medyo malaki-laki, pero isa lang naman yung yung butas niya. Yan, una mong gagawin, linisin mo siya. Okay, yan, isa lang naman, so okay na yan. Pag nagdalawa na siyang mata, yun, medyo malaki-laki na yun, kaya kailangan na natin. Alin bang isang mata ito? Ang tinatawag na isang mata, ito po, yan. Yung isang square na to in between, yan ay mata. So isang mata na yan, dalawa, tatlo, apat na mata yan sa isang kwadrado na malaki. Yan ang ng lambat. So pag ginanyan mo, diamond shape. Pag ginanyan mo naman siya, square. Yan po yung ito po yung mata na tinatawag. So may mga size po yan. May size po ito na tulad ng may mga tulad ng mga hook. May numbers by 16, by 8, by 5, by 7, by 9. So ito pong net na inilagay ko rito, imported po ito. Bakit? Kasi made in Philippines. In-import pa namin to from Philippines. Ibig sabihin, nung nagbakasyon po tayo, bumili po ako nito. Mura lang po sa Pilipinas. Bali ito po yung laki ng size ng mata niya, na pang-alimasag sinasabi. So binili po natin to ng 550 pesos ang isang 100 meters by 10 feet. Ganun pong kalaki, ganun pong kamura. So yun, napakamura. So marami pa rin po tayong ganito. So ang ginagawa ko lang po is meron po akong round bar na 3mm round bar. Ito po yan. Ito po. Yan. Square. Tapos wine-weld ko po yan. Una po, bibili po kayo ng ito po, paano po ang paggawa ng bintol no po. Una po, bibili kayo ng round bar na 3mm ang size niya. Tapos mahaba po siya. So kukuha po kayo ng at least 30 cm yung length niya. Tapos by 30 cm also, para magkaroon ka ng square. So yan po yan. Tapos pinapa-weld ang bali doon po sa bawat sulok niya, naka-bend lang yan. So nililiko ko lang po yan. Ayan, nakaliko po yan. Ayan, naka-bend. So sa apat na sulok. Tapos yung pinakahuling sulok niya, doon magkakaroon ng tuktungan o ng welding. Ito po yan. Yan. Okay? So pag nakabuo na po tayo ng ganito, na square bar, susunod po natin ilalagay yung net. Okay? So yung fishing net na nabibili sa kahit saang fishing net dyan, po pwede nyo gawin. So ang isa sa mga sikreto nito sa paggawa ay kailangan po ng patience o tiyaga. Kasi bakit? Yung pong paglalagay ng net, iisa-isahin nyo po yung mata. Ayan, tingnan nyo.
isa-isahin nyo yung mata na ipapasok mo doon sa tansi na makapal o 80 mm yung tansi na kapal. Ayan po, na isa-isahin mong ipapasok. Tulad na limbawa ng ganito, panghayuman natin. Ito nga limbawa, itong panghayuma. So ipopold mo siya rito, yung net, bago isa-isahin mo papasukin ng tansi na ganito. Ayan, yan. Medyo madali na siya kasi may guide na siya kumbaga, kaya ayan, nakita nyo? Yan na siya. So tuloy-tuloy po yan hanggang doon sa kanyang dulo dyan, dire-diretso hanggang sa dulo. Tapos saka mo ibebend yung tansi, doon ka naman sa susunod na side. Dito naman sa kabilang side, kasi ang mata niya is madalang lang, pero kailangan mo rin isuot ng isa-isa. So diyan mo naman sisimulan ng pagganito, pagganyan, isa-isa. So yun, kaya sabi ko sa inyo, kailangan din ng mahabang pasensya sa paggawa. So yan, gagawin niyo po yan hanggang dito sa dulo, hanggang mag-abot na po yung kabila sa kabilang dulo. So yan, meron ka ng bar, tapos meron ka ng net. Okay? Now, ang susunod mong gagawin ay lalagyan mo siya ng tali. Ito na po yon, yung 4 na sulok. Yung 4 na sulok po nito ng inyong round bar na meron ng net, lalagyan nyo po siya ng tali o ng t-shirt o ng nylon. Yan, ito po yon, 4 na sulok po yan, 1, 2, 3, 4. Lalagyan mo siya ng tali, ito po. Okay? So ayan, hanggang sa magpang-abot sila sa 4 na sulok at ibabalance niyo po ng ganito. Okay? Balance na, ano po? Ngayon, ang susunod nyo ilalagay ay yung tali dito na magduduktong mula dito sa Triangle. dito sa pinag-anuhan nyo ng dulo hanggang sa kanya, bago ito po yung magsisilbi nyong panghatak. Okay po? O ayan, kita nyo. Ngayon, saan naman natin nilalagay ang pain o ang bait? Dito po. Dito po sa Kuwait, maraming mga makukuha kayo sa basurahan na mga kawad o wire o GI wire. So ito pong nasa gitna na ito, GI wire po ito. Okay, yung mga pinagtatapon ng mga GI wire, kasi yung mga ginagamit nila sa kanilang mga pinapalaundry, lahat po yun naka GI wire na hanger. So yun po yung kinukuha namin. Tapos ito po, ilalagay nyo po sa gitna. Itutupin nyo lang po siya rito gamit ang inyong pliers. Yan, para mag-lock. Tapos sa kabilang side, para mag-lock. Okay, tandaan nyo lang po na yung lalagyan nyo kung saan yung pinaka-ibabaw ng inyong bintol. Tulad po niyan, ito po yung ibabaw. So nandito po siya sa ibabaw, yung pinaka-GI wire. Okay? Ngayon, so pagkatapos po maglalagay po kayo ng yung pinakamanipis na GI wire. Ito, ito, maglalagay po kayo nito. Ito. Kasi bakit? Kailangan nyo po ito para dito nyo po ilalagay ang inyong mga pain o bait, like isda or anything na basta pusit or anything na inyong magiging bait, dito nyo po ilalagay. Tapos ilalak nyo po siya dito sa kabilang side. So meron na kayong pain, meron na kayong bintol. So yun po, ito po ang DIY na bintol na gawa ng Cavite. Okay? So ngayon, paano po ito? Pag ito po ay mayroon ng pain dito at mayroon na siyang bait, so wala pa ko yung gagawin kung hindi itapon siya sa tubig. Ayan. Kunwari yan ang tubig. Tapos, inyo po, pag after 5 minutes,
or 10 minutes, saka nyo po siya hatakin ulit pabalik sa inyo. Makikita nyo po may huli na yan. Okay? So makikita nyo yan mamaya guys. Ibabato natin yan sa tubig. Antayin nyo ha. Watch for this. Kaway-kaway. Tara! Okay. Hay nahulog. Salamat sa sponsor, Macdo. Macdo. Bilang ko ang bago ng takbo. Asa eh. Salamat guys. Salamat bye. Big